we got our first pair of Onitsuka Tiger! Alam nyo ba guys, I'm not sure pala kung naisama ko yung first impression natin dito sa Asakusa area. Doon sa first vlog natin. Since gabi na tayo dumating, tapos na ulan-ulan pa nun, medyo naano kami na parang iba yung vibes niya dito. Sobrang iba-iba yung parang tahimik na peaceful ba. Ganun yung vibes niya dito sa Asakusa. And then, ano ba to? Unlike sa Shibuya, tsaka sa Shinjuku, like sobrang lively, sobrang ingay, sobrang fast-paced na mga tao. Dito sa area natin, ano siya, like parang hindi pa Japan vibes yung mararamdaman mo. Pero syempre, lagi naman na ganun yung napapanood din natin sa vlog, which is true nga na kada ibang area yung pupuntahan mo, iba yung vibes na mararamdaman mo and may experience, which is ganun nga nangyari. Pero hindi naman kasi okay din siya kasi nga for the past 2 na punta natin dito, yung puro nakikita natin sa paligid is puro fast pace nga, ganun, like nagmamadali mga tao. Unlike dito sa area natin, chill lang, ganun. Medyo laid back. So, ayun guys, yun lang naman ang aking first impression dito sa area natin. Hey guys, let's do a quick OOTD. Sobrang casual lang natin kasi 16 degrees. Pero pag check ko naman kanina is mag-iinit na. Just like yesterday, like aabot ata ng 25 degrees. So, same thing, we're still using yung binili natin sa GU na bag. Tapos naka-chinelas lang tayo na binili natin sa Wekele. Tapos short, tapos tank top lang siya. Tapos binili ko din nga pala ito sa GU. And there you go. Simple outfit for today. So let's go guys. We're back ito sa Ginza Station guys. And then 4 minutes away, papunta doon sa Onitsuka Tiger. Punta tayo guys doon sa main branch, doon sa yung hindi tayo pinapasok kagabi dahil wala tayong number. So ngayon ay currently 9:41 and magi-start silang mamigay ng number around 10 a.m. Pero 11 pa yung open ng nila, ng store. So depende guys kung anong maabutan natin doon. Kung malapit-lapit naman yung number na makuha natin, edi maghintay na tayo. Pero kung matagal naman, pwede man tayo bumalik anytime bago mag sarado. Yun nga lang is baka maubusan tayo ng size or yung design na gusto natin. Pero we'll see guys, since nandito pa naman tayo sa loob ng station. Tapos balitaan ko kayo kung ano yung magiging decision natin and kung ano yung madadatnan natin doon sa store. O to the M to the G guys. Ito, tumatawid tayo. And ang bilis makita ng location kasi ito na, ang haba na ng pila. Pero feeling ko naman ay pasok tayo sa 100 to 130 ba? Yung below 100. Oo. Ito guys, oh. Hanggang 2 p.m. lang siyang embroidery nila. Sobrang haba ng pila. Hanggang doon pa yan. So, unahan. But anyway, it's okay. Pasok pa naman tayo panigurado sa pila, no? So, waiting na lang tayo. And time check tayo. 9:47. So, mamimigay na sila ng ticket anytime soon. So, waiting na lang tayo, guys. Quick update, guys. Malapit-lapit na tayo sa pila. And sure naman na makakasecure tayo ng number. Pero, look. Grabe.
ito na yung haba ng pila after natin. So, konting push na lang. Ayan na. Mamimigay na si Kuya mo ng number. This is for, sorry, that was for 3, that's for 2. Okay, so you guys can leave and come back later. You guys are free to go wherever you want. Just please scan the QR code with your phone, and then you can set your email to send you a message once you're ready to come back, okay? So until then, of course, anywhere's fine. Just please do not wait out on the street out here or in front of the building. Just please only come back once you get the email and once the screen on the website from the QR code. So guys, let me explain real quick kung just in case gusto nyo din bumili ng Onitsuka Tiger specific dito sa Ginza location, dito sa kanilang main store. So basically, gaya nga lang nabanggit ko kagabi, is hindi tayo pwedeng mag-walk-in basta-basta na lang. And again, they open at 11 o'clock pero nag-i-start silang mamigay ng number at around 10 a.m. like 9:50, ganon. So, dumating tayo dito like around 9:35 and naipakita ko naman sa inyo yung haba ng pila. So, kung gusto nyo mas mapaaga, kailangan yung mas maagang pumunta dito para mas mabilis din kayong tulungan. So, anyway, bibigyan nila kayo ng gantong paper. So, kami dalawa pero isa na lang. Tapos, i-scan mo lang yung QR code. Tapos, sa case namin, kahit isa na lang sa amin yung mag-scan, equivalent na siya ng dalawa. So, parang yung nasa unahan namin, 3 sila. So, pwedeng isa na lang email address yung ilagay nila. Then, after nun, ganito yung makikita ninyo. This is what it looks like. So, your number 45, tapos waiting, tapos live ito. Pero since nakasecure na tayo ng number, anytime naman pwede na tayo pumunta. I mean, anytime, pag lumabas na to, tsaka tayo pupunta. Let's say, for instance, lumabas siya ng, sabi na nating alas 12 ng tanghali. Pwede naman tayong pumunta agad-agad para nga, syempre, yung size natin, tsaka yung design, di ba? But the thing kasi, yung kanila ding, itong meron ditong, yung embroidery nila is, may nakalagay dito na will end once the limit has been reached, no exemptions whatsoever. Ayan. Tapos, meron silang time limit lang, di ba? Na dito sa embroidery na, First come, first serve. oo, basically. Once na matapos, yung availability nila, yun lang. Kaya nga, if ever na if you wanted it to be customized, magpa-embroid, then you have to come as earlier na matawag yung number mo. Oo. So, sa case namin, But usually, pag nakuha na yung number mo, you can come any time of the day. Oo. But the problem is, unahan nga lang yan. Yeah. So, like what I said, kung gusto mo magpa-customize, then good. Punta ka maaga. Kung hindi, then you can come anytime. At least may number ka na. Kasi hindi ka pwede ka makapasok kung wala kang number. oo. So, yun lang. So, depende naman talaga din sa magiging itinerary nyo for today. Kung ito lang talaga yung target ninyo, babanggitin naman nga na wag nga lang tatambay dito around the area. Sumaglit lang kami dito kasi nga sinabi ko sa inyo yung ganong information. Pero pwede kayong maggala-gala muna tapos check your, yun nga yung sa QR code. Kapag malapit na kayo then pwedeng, ayun, maghintay na kayo doon. Pero depende talaga sa inyo kung gusto ninyong bumalik na lang mamayang like paggabi. Yun nga lang, hindi kayo sure kung meron pa ba ng size ninyo tsaka nung design na gusto ninyo. Guys, guess what? So, since bawal mag-video sa loob, so ikwento ko na lang kung anong nangyari. So, after natin sa Tokyo Tower, dumiretso ulit tayo dito sa Ginza since naka-receive na nga tayo ng email na pwede na tayong pumasok. And then, pagkarating namin dito, meron na kaming nakasave na picture ng design na gusto namin. So, nag-ask na lang kami ng size. Ayan. So, buti na lang yung gusto ko from yesterday, meron silang size. Tapos, nag-save din kami ng ilang picture na gusto namin ng Nippon Made. Nippon Made, ibig sabihin made in Japan. And then, meron akong gustong dalawa. Yung isa, out of stock. Yung isa naman, size 8 kasi ako, US size 8. 7.5 lang ang meron sila. Pagsukat ko naman,
may ano siya, may space siya sa paa. Pero yung alam yung sa side, masikip. So ayoko namang i-push na bilhin. Baka ako lang mahirapan, especially hindi naman kamurahan, medyo pricey yung kanilang Nippon made. And then, meron akong sinukat na iba pang Nippon made na design. Lahat meron akong size. Pero hindi ko naman ganun kabet. So, hindi ko na lang pinilit yung sarili ko na bilhin. Tapos, yung sa kanya siya yung kawawa kasi lahat ng gusto niya, lahat wala. So, pero nakabili din naman siya. So, ganito nga pala yung magiging, so ang nangyari is, since pasukat-sukat kami, inabot kami like 40 minutes sa kada sukat kasi syempre kung bibili ka, especially hindi ganun kamurahan, gusto mo talaga, sure ka talaga sa size, sa design. So medyo natagalan kami doon ng konti, and then after namin magsukat, pumila pa kami sa counter kasi same lang yung counter tsaka sa place ng yung papakustomize mo. Again, this is the only branch na pwede kang magpa-customize. And then sa pila, umabot kami ng almost 1 hour. And also, hindi natin agad makukuha. It's currently what time? 2:43 p.m. Mapipick up natin yung yung sapatos natin ng 6 p.m. to 8 p.m. Same day lang. So, make sure na babalik kayo on the same day. Hindi pwedeng ipagpabukas nyo. And kung mangyayari yun ay hindi ko alam kung ano yung magiging policy nila. So, kanina pagkalabas namin, mayroon pa ding, open pa rin sila na nagmimigay pa rin sila ng number. Pero ang waiting time nila is 3 hours. So, 3 hours yung magiging waiting mo. So, swerte pa rin nung mga ibang yung magwa-walk-in. Sa case kasi natin kagabi, like super late na yun. So, talagang negats na talaga yon. Kaya lang hanggang ilang piraso lang yung Oo. Pero yun nga lang, para sa customize sa embroidery, merong limit lang. Hindi porke nakakuha ka ng number. Kunwari, ngayong oras ka pumunta, alas 3, makakakuha ka ng number. So, balik ka ng 6 p.m. kasi 3 hours, di ba? Hindi na sigurado kung makakapag-customize ka pa. So, yun nga lang. And then, mamaya, kapag nakuha na natin yung ating sapatos, ipakita ko sa inyo kung paano yung setup, kung yung policy nila about sa ganon. Guys, look! We got our first pair of Onitsuka Tiger! Tapos, let you guys know kung kailan natin to i-unboxing. Pero ipapakita ko sa inyo yung yung itsura ng nung customized na name natin. And sad to say, hindi nga nagustuhan yung sa kanya. Kasi yung color. Kasi akala niya navy blue, pero naging light blue, parang royal blue. Oh, royal blue, ganon. Yung sa akin, okay, nagustuhan ko siya. Kasi yung binili natin ay beige, tapos yung pinalagay nating color ay silver. But, okay ako. Pero, yeah, pag ay sabay-sabay natin tong i-unboxing. Pero nakita ko na siya kanina kasi syempre pinakita. Ganyan, and nagustuhan ko siya. Hi guys! Welcome back to our channel. So, nakabalik na tayo ng Hawaii. And sorry kasi hindi ko na siya na-unbox nung nasa Japan pa tayo. But, as I promise is, sabay-sabay natin siyang i-unbox. So, ito na siya. And alam nyo ba, na first time lang din namin siyang makikita din after nung pinick up natin siya sa location. Again guys, nilagay ko naman dyan yung specific na location sa Ginza kung balak ninyong magpa-customize. Okay? Kung balak ninyong magpa-customize ng inyong Onitsuka Tiger. Kasi I know we have maraming location, pero doon lang sa Ginza area, yun yung specific para magpa-customize. So, ito na guys. Pakita ko sa inyo yung napili ko. Are you guys ready? I'm so excited. Sabay tayo. Okay.
Naiharap mo sa kanila. Sige. Teka. 1, 2, 3. Tada! Oh, never mind. Ano mo pala sa akin? Ito na. Tada! Oh, thanks. Ito yung sa akin. Ito. Ito guys, kung napanood ninyo yung isang vlog, which is ilalagay ko dito yung link, is ito yung nagustuhan ko dun sa isang location, pero wala sila nung size. And then, ito naman yung sa kanya. Ito yung gusto mo na merong isang red, no? Iba yung nakita ko. Iba ba? Yung blue yung nakita ko. Okay. So guys, let me show you. Sorry, kumakain kami ng cheesecake. But anyway, iharap ko sa inyo yung camera. Okay guys, so ito yung sa akin. Ito yung customize niya. Iza. And yung color ng ko is parang silver or parang gray. Tapos bumagay din yung color nung sa akin. And dito lang siya. Isang area lang yung paglalagyan nila. Hindi ka pwedeng pumili na, gusto mo dito, ganyan. Hindi. Dito lang siya yung area. Tapos dito sa kabila is wala. Ayan. Tapos ngayon, ipakita natin yung sa kanya. Ito yung gaya ng nabanggit ko. Na-disappoint siya kasi ito yung naging color niya. Ayan. Parang naging siya, royal blue na dark. Yung matingkad talaga na blue siya. Ayan. Kasi akala niya nung una na babagay dito, teka lang. Kita ba? Pero navy blue kasi siya. Tapos kita ba? Ayan like hindi siya bumagay. Like sobrang pagka-dark nitong sa name niya na JP. Ayan siya, guys. And also guys, meron akong ibang nakalimutan na tips pero nilista ko para mas maplano nyo din ng maayos yung itinerary ninyo. So isa sa mga tips namin is plan your itinerary talaga. Kasi kung napanood niyo yung vlog, sobrang pabalik-balik kami. Pero ang kagandahan lang din kasi sa amin, sobrang free day kami noon. Like wala kaming itinerary, wala kaming plano, as in kung saan lang kami pumunta, kung saan namin gustong puntahan or i-visit again. So, ayun. So, again, plan your itinerary if your goal is talagang makabili ng customized na sapatos ninyo. So, ayun, may add ko lang kasi once na nakapasok na kayo sa store, sobrang overwhelming kasi sobrang daming tao. Tapos, as in, fast-paced lang talaga siya. So, talagang hanap ka ng staff na tutulong sa'yo. At least, kung meron ka ng picture, ipapakita mo lang na, excuse me, do you have this in size? Kung ano yung size ninyo. And then, that's it. Kasi kung doon pa kayo magbabrowse ng it's either, syempre, kung meron pa kayong internet, ganyan, or takes time talaga, as in. And also guys, as I mentioned, nakarating kami doon mga around 9:45 ba. Tapos nakailang beses kaming balik. Just a reminder again lang for this part is kung talagang goal nyo talaga na magpa-customize ng shoes ninyo, try your best na agahan talaga. Kasi yung sa amin, wag nyo kaming gayahin na 2 times kaming pumila sa umaga, tapos bumalik para bumili ng shoes, tapos tapos bumalik ulit to pick up yung final na itong pinaka-shoes natin. So, sobrang sayang sa time, especially kung limited lang din naman yung itinerary ninyo, yung time ninyo sa Tokyo. So, make sure na i-organize nyo lang yung itinerary ninyo. And I think yung pinaka-last tip naming maibibigay, or kasi ako lang naman nagsasalita, is watch your belongings kapag nandoon na kayo sa loob. Kasi gaya ng sabi ko kanina, sobrang overwhelming, sobrang daming tao. Like, ikaw magsusukat ka, especially kung marami kang gustong itry na sapatos or like yung design, marami kang nagustuhan, ganyan. So, sobrang overwhelming yung mga sapatos, nakakalat, ganyan, iniiwan na lang ng mga ibang tao, ganyan. Tapos, yung mga pinamili nila, nakalagay na lang sa side, ganyan. Pero, syempre kasi,
yes, Japan is safe, pero syempre iba't ibang yung nakakasama natin sa room. So, hindi rin natin alam. So, just make sure na watch lang yung belongings ninyo. Kung kaya ninyo magdala ng bag na merong zipper, tapos syempre like, ilagay ninyo sa, saan ba to? Sa unahan, dito sa harapan nyo pala, I mean. So, ayun yung mga tips na maibibigay ko. How about you? Meron kang mayaan? Wala naman. So yun guys, ang tips na maibibigay ko, sana ay nagkaroon kayo ng idea kung paano nyo pa mas mapaplano ninyo yung itinerary ninyo or yung day ninyo kapag nagplan kayong bumili ng inyong Onitsuka Tiger. So yun lang guys, thank you so much for watching. As usual, don't forget to like, click that notification bell button and subscribe to our channel and follow all of my socials. I'll see you on the next one.